Dumating ako sa bahay ni Lola nang walang pasabi. Pagkabukas niya ngang pinto, tila naubusan ng dugo ang kanyang mukha. Bilis, nanginginig niyang bulong, pumunta ka sa kusina. Magtago ka sa ilalim ng mesa at huwag na huwag kang gagawa ng ingay. Akala ko noong una ay inaatake siyang demensya, ngunit sinunod ko pa rin ang kanyang utos. Ilang segundo lang ang lumipas, narinig ko ang mabibigat at pamilyar na yabang ng asawa kong si Anton sa pasilyo, habang nakakubli sa dilim. Bumalik sa isip ko kung paano nagsimula ang lahat. Nakilala ko si Anton noong papalapit na ang tag-araw. Sa birthday party ng kaibigan kong si Charla. Sa isang mahabang mesa ng 12 tao, nakaupo siya sa kabilang dulo. Buong gabing nakatitig sa akin. Hindi ito bastos na pagtingin. Sa tuwing makakasalubong ang aming nga mata, binibigyan niya akong isang tahimik at tiwalang ngiti na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Nang makanya-kanya na ang usapan ang grupo, lumapit siya. Nang sabihin kong isa akong paralegal sa family law. Hindi siya nailang. Sa halip, nagtanong siya ng may matinding interest tungkol sa mana, hatian ng ari-arian, at mangga annulment. 2 oras ang lumipas nang hindi ko namamalayan. Nakita mo ba kung paano siya makatingin sayo? Bakuran mo na bago pa maagaw ng iba. Tukso ni Charla Pawi. Si Anton ay isang project manager sa isang real estate developer. Marunong siyang magdala ng sarili mula sa pagpili ng mamahaling wine sa Begeche, hanggang sa pag-alala na paborito ko ang white roses, na hindi ako kumakain ng isda, at ayaw ko sa mga latte. Matapos ang 2 bigong relasyon, kay Anton ko nahanap ang pakiramdam na protektado ako, kontrolado niya ang lahat. Pagkaraan ng 1 taon at kalahati, nagpakasal kami. Sa kasal namin, tahimik lang na nag-obserba si Lola Flora, ang nag-iisang pamilyang natitira sa akin matapos mamatay ang aking ina at lumayo ang aking ama. Nang lumapit si Anton para maktos at mangakong alagaan ako, tumango lang ang lola ko. Walang kibo ngunit matalas ang paningin. Nakatira si Lola Flora mag-isa sa isang lumang apartment sa sentro ng Makati. Nakuha ito ng lolo kong engineer, noong dekada 90. Lumaman ang unit na may maingay na sahig na kahoy, at matataas na kisame. Nakakahalaga ito ng higit 50 milyong piso dahil sa lokasyon nito. Si Lola ay isang retiradong accountant metikuloso, mahinahon, at hindi napaglalaruan. Sa unang mabuwan ng aming pagsasama, napakabait ni Anton kay Lola. Siya pa ang nakukusang mahatid dito sa klinika at nag-ayos ng masira sa apartment. Kinikilig ako nun. Ngunit, may makadetalayang napansin si Lola na nakalaktan ko. Sa tuwing bibisita kami, sinusuri ni Anton ang mapader, inaalam kung ano ang load bearing wall, at tinatanong ang floor area ng unit. Professional interest, nakangiti niyang palusot, tahimik lang itong inimbak ni Lola Flora sa kanyang isipan. Dumating ang pagbabago noong 3 taon namin. Nagsimula si Anton na mag-ungkat tungkol sa apartment habang naghahapunan kami. Mahal, hindi na bata si Lola, sabi niya minsan nang hindi makatingin ng diretso. Mas mabuti sigurong ayusin na ang nga papeles. Deed of donation sa pangalan mo. Nang tumanggi ako, iminungkahi niyang ipangalan sa aming dalawa. Pagkatapos ay sa nanay niya para daw bumaba ang buwis, at kinalaunan ay sa kumpanya ng isang kakilala. Bilang isang paralegal, alam kong walang legal na saysay ang mainilalatak niya. Anton, kung gusto mong protektahan ang ari-arian, may tamang proseso. Ano ba talaga ang binabalak mo? Tanong ko. Ibinagsak niya ang tinidor sa mesa. Sinasabi mo bang may binabalak akong masama? Nag-alala lang ako sa pamilya natin at wala kang tiwala sa akin, galit niyang tugon. At ngayon, habang nakatago ako sa ilalim ng malamig na mesa sa kusina ni Lola, unti-unting nakakaroon ng katuturan ang lahat ng pagdududa ko. Nanahimik si Liza. Ayaw niya ngaway at hindi siya marunong makipagtalo. Mas madaling umatras, hintaying lumipas ang bagyo. Kaya umatras siya. Samantala, mas dumalas ang pagbisita ni Anton sa Lola. Nagsimula siyang pumunta hindi lang tuwing Sabado, kundi pati na rin sa mga karaniwang araw. Uwi siya at sasabihin, dumaan ako doon papunta sa site. Nagdala ako ng gamot niya. O kaya, nagpatulong siyang magpalit ng bumbilya kaya dumaan na ako. Walang nakitang kakaiba si Liza. Masaya pa nga siyang malaman na hindi nag-iisa ang kanyang lola. Hanggang sa isang araw, may ikinuwento si Lola Flora. Tumawag ito sa gabi at sinabi sa matatak na boses, Liza, pumunta si Anton dito ngayon.
Pinapanukala niyang ilipat sa pangalan mo ang apartment. Sabi niya, masyado raw mabigat na i-maintain ang ganitong kalaking ari-arian. Tumanggi ako. Gusto kong malaman mo. Natigilan si Liza habang hawak ang telepono. Lola, pumunta siya diyan para pag-usapan yan. Napakagaling niyang magsalita tungkol sa Association Dues. Sa repairs, pro anak, 40 taon kong kinuwenta ang perang ibang tao. Alam ko kung may nakukuwenta ng pera ko. Nangako si Liza na kakausapin niya ang asawa sa gabi. Sinubukan niya itong gawin ng mahinahon, walang halong pag-aakusa. Anton, sabi ni Lola kinausap mo na naman daw siya tungkol sa apartment. Napakasunduan na natin na hindi natin siya pipilitin. Pipilitin? Tinaas ni Anton ang kanyang makilay. Kinausap ko lang ang isang matanda tungkol sa mga praktikal na bagay. Nag-isa siya sa isang napakalaking apartment. Nabibigatan na siya. Nag-aalala lang ako sa kanya. Hindi naman siya nagrereklamo na nabibigatan siya at hindi siya humihingi ng tulong sa mapapeles. Bakit ba kasing tigas ng ulo mo ang lola mo? Napunta sa iba ang usapan at umatras na naman si Liza, pero may naiwang bigat sa kanyang dibdib, malabo gaya ng tubig na galing sa natunaw na yelo. Pagkatapos ang insidentang iyon, nag-iba ang timpla ang mapagbisita ni Anton sa lola. Nagsimula siyang magdala ng mga papeles para papirmahan dito. Ang una ay isang authorization letter para kumuha ng package. Binasa ito ni Lola Flora. Walang nakitang kahina-hinala, kaya pumirma siya. Ang pangalawa ay isang pahintulot para sa technical inspection ng apartment. Sinuot ng Lola ang kanyang salamin. Binasa ito ng 2 beses at sinabing, wala naman akong nire-request na inspection. Saan galing ang papel na ito? Ipinaliwanag ni Anton na standard procedure raw ito mula sa property admin. Tumawag si Lola Flora sa admin kinabukasan. Wala silang alam na anumang inspection. Sa ikatlong pagkakataon, may dalang dokumento si Anton na hindi nabasa ng mabuting Lola. Nagmamadali siya, nakatayo sa pasilyo, suot na ang jacket, at sinabing formalidad lang daw ito. Pumirma na ang lahat ng kapitbahay, para lang ito sa report. Sinabi ni Lola Flora, iwan mo muna dito, babasahin ko to mamaya ng kalmado. Nag-alangan si Anton, pero iniwan niya ito at kinabukasan ay bumalik upang kunin, sinasabing na ayos na raw ang problema. Nang gabing iyon, hindi si Liza ang tinawagan ni Lola Flora, kundi ang dati niyang kaibigan at kapitbahay na si Aling Carmen. Mahigit 30 taon na silang makakilala. Si Aling Carmen ay isang maliit at payat na babae, may matalas na tingin at boses na napapapayos ng upo ang sinumang nakakarinig. 30 taon siyang nagtrabaho bilang investigador ng pulisya, at kahit retirado na, napanatili niya ang ugaling magtanong ng mabagay na nakakapagpakaba sa kausap. Pumunta si Lola Flora sa bahay nito dala ang takure at ikinuwento ang lahat. Ang mapagbisita, mapapeles, ang makakaibang tanong tungkol sa floor plan at mga pundasyon. Tahimik na nakinig si Aling Carmen habang hinahalo ang kanyang tsaa gamit ang maliit na kutsara. Pagkatapos ay sinabi niya, Flora, kailangan mong i-record ang lahat, bawat pagbisita, bawat pag-usap. Isulat mo ang petsa, oras, kung ano ang sinabi niya, kung ano ang dinala niya. Isulat mo sa isang notebook o sa cellphone, kung saan mo gusto. At sa ngayon, huwag mong sabihin kay Liza. Bakit? Dahil tiwala siya sa asawa niya, at kung malalaman nitong nabisto mo na siya, ibahin niya ang taktika niya. Hayaan mong isipin niya na isa ka lang matandang matigas ang ulo. Sa ngayon, iyan ang alas mo, tumango si Lola Flora. Nang gabing iyon, kumuha siyang lumang grit notebook mula sa drawer, at sa unang pahina, isinulat niya ang petsa at ang masalitang, pumunta si Anton. Sa ibaba nito ay ang lahat ng natatandaan niya, bawat pangungusap, bawat papel, bawat tingin. Nagsusulat siya gamit ang malinis at maayos na sulat kamay ng isang taong 40 taong nagtrabaho sa numero, pero ngayon, hindi para ang binibilang niya, kundi ang motibo ng ibang tao. Napansin ni Liza na may nagbabago sa bahay nila, pero hindi niya matukoy kung ano iyon. Para bang inusok ng ilang sentimetro ang mamuebles. Mukhang nasa tama namang lugar ang lahat, pero lagi siyang natitisot. Nag-iba si Anton. Hindi bigla-bigla, hindi magdamag, kundi unti-unti. Parang paglubok ng araw tuwing tag-ulan. Kahapon, may liwanag pa ang alas 7. Ngayon, madilim na ang alas 6. Naging mainitin ang ulo niya. Nakikipag-usap siya sa telepono sa kabilang kwarto nang nakasara ang pinto. At kung papasok si Liza, puputulin niya ang sinasabi niya at sasabihin, sa trabaho lang to.
walang kwenta. Nagsimula siyang umalis sa gabi para sa mga meeting daw sa kliyente, pagbisita sa site, o hapunan kasama ang mga kontraktor. Uwi siyang ginagabi na amoy sigarilyo, kahit na sinabi niyang 2 taon na siyang tumigil sa paninigarilyo. Tatanungin siya ni Liza kung kumusta ang araw niya at sasagot lang ito ng matipid. Normal, nakakapagod. Ayokong makipag-usap. Ang pera, isang paksang dati ay ginagawang balewala lang ni Anton, ay biglang naging sensitibong usapan. Tumigil siya sa pagdadala kay Liza sa mga restauran. Bumibili siya ngang nakasali na pagkain, bagay na hindi niya ginagawa nun. Naalala ni Liza kung paano nito pinagtatawanan nun ang mga taong nag-abangang discount. Ngayon, siya na ang tumatambay sa supermarket habang hawak ang cellphone, kinukumpara ang presyo ng chicken breast. Isang gabi, abang nasa kusina si Liza kasama ang laptop niya, nagbabasa email sa trabaho. Umupo si Anton sa tapat niya at sinabi, sa tonong umihingi pabor. Mahal, pwede bang ikaw muna makbayad ng kuryente at tubig natin ngayong buwan? Na-delay ang pondo sa isang project sa trabaho. Nagtatagal ang accounting sa pag-release ng pera. Ayusin ko, rin in 2 weeks. Tiningnan siya ni Liza. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Anton. Nakatitik ang mga mata nito sa mesa. Kinukutkot ng kuko ang isang bitak sa kahoy. Sige, sabi ni Liza. Walang problema. At nakbayad siya. Pati sa sumunod na buwan. At sa susunod pa. Nangako si Anton na ayusin niya ito agad. Napatapos na raw ang proyekto, na darating ang pera anumang araw. Kalmadong tinatanggap ito ni Liza. Lahat naman nakakaranas ng paghihirap, isip niya. Ang mahalaga ay ang pamilya. Ang mahalaga ay makasama kami. Ang pagkakatuklas ay nangyari nung takulan. Isang pangkaraniwang hapon sa gitnang linggo. Nagbubukot si Liza ng damit na lalabhan. Isang nakagawiang gawain. Halos automatiko na. Sinisiyasat ang mabulsa. Binubuksan ang zipper. Hinihiwalay ang mga dekolor. Sa bulsa ngang makapal na jacket ni Anton, nakita niya ang isang papel na nakatupi sa 4. Binuksan niya ito nang walang iniisip. Inaasahang resibo ito ngang grocery o ngang parking. Isa itong resibo mula sa isang fast cash loan company. Ang pangalan kumpanya ay May Unlaping Express. Wala itong ibig sabihin sa kanya, pero ang halaga ay nagsasabing lahat. 4 milyong piso. Petsa ng peg issue, 3 buwan na ang nakalipas. Interest rate. 2 beses itong binasa ni Liza sa pag-aakalang nakamali lang siya ngumbasa. 360 pesos kada taon. Nakatayo siya sa banyo hawak ang papel na iyon at pakiramdam niya'y gumuho ang sahig at naging yelo. Dumating si Anton pagkalipas ng 1 oras. Ipinatong ni Liza ang resibo sa ibabaw ng mesa sa kusina at nahintay. Ano to? Tanong niya nang umupo ang asawa para maghapunan. Tiningnan nito ang papel at nakita ni Liza ang mabilis na kaba na dumaan sa mukha nito, kasing bilis ng hangin na humahawi sa ulap. Makalipas ang 1 segundo ay nakangiti na ito. Ah, lumang papel lang yan. Umutang ako 6 na buwan na ang nakakaraan. Matagal ko nang nabayaran yan. Nakalimutan ko lang itapon. Ang petsa rito ay 3 buwan pa lang nakakaraan. 3 buwan ba? Ano namang pakialam natin dun? Bayad na. Yan, mahal. Huwag kang mag-alala. Sinabi niya iyon ng magaan, halos masaya pa, at kumuha ng tinapay. Gustong maniwala ni Liza. Gustong-gusto niyang maniwala kaya halos maniwala na siya. Halos. Ngunit sa isang bahagi ng kanyang pagkatao, sa lugar kung saan walang katwiran kundi puro kutob lamang, may gumalaw, parang isang maliit na bitak na nabuo sa salamin. Buo pa rin ito, nakikita pa rin, pero alam mong hindi na ito kailanman mabubuo ulit. Hindi na siya nakipagtalo, ibinulsa niya ang resibo sa kanyang bathrobe, hinugasan ang mga plato at natulog. Kinabukasan sa trabaho, ng oras ng tanghalian habang ang makatrabaho niya ay nagpunta sa kainan sa kanto, nanatili si Liza sa kanyang mesa, at binuksan ang kanyang laptop. Nagsimula siya sa mga basic. Nai-search niya sa Google ang pangalan ng loan company sa resibo. Mayroon nga ang kumpanyang iyon, nairehistro 2 taon na ang nakalipas. Ang opisina ay nasa isang liblib na barangay. May isang administrator. Inaasahan na ang makomento sa internet. Huwag na huwag kayong utang dito. Sobrang laki ng interes. Nagsisimulang tumawag ang mga naniningil 1 linggo pa lang na madalay ang bayad.
Binabasa ni Liza ang mga komentong iyon at kinikilala ang mga boses ng mga babaeng dumarating sa law firm na may dalang mga folder ng dokumento at mapupulang mga mata. Pagkatapos ay naalala niya ang calling card. Minsan, nung unang taon ng kanilang kasal, iniwan ni Anton ang calling card nito sa istante sa sala. Puting card, may logo ng developer. Ang posisyon ay Project Department Director. Natanda ni Liza ang panggalan ng kumpanya. Nakita niya ang card sa isang drawer sa aparador, tinipe ang panggalan sa portal ng Securities and Exchange Commission at ni-click ang search. Isang taon at kalahati na palang sarado ang kumpanya. Status, revoke. Nag-scroll pababa si Liza. Walang assets, walang finile na tax return sa huling 2 taon. Isang basyong siya na lang. Isang taon at kalahating pumapasok si Anton sa isang kumpanyang hindi na nag-exist. Bahagyang nanginginig ang mga daliri niya sa keyboard. Sinara ni Liza ang tab, sumandal sa upuan at ilang minutong tumitik lang sa bintana. Umuulan sa labas. Dumudulas ang mapata nga ulan sa salamin at sa bawat patak ay nasa salamin ang isang bahagingang kulay abong kalangitan. Naisip niya na sa loob ng 6 na taon, namuhay siya kasama ang isang lalaking hindi niya talaga lubos na kilala. Ngunit ang kanyang instinct bilang paralegal, ang propesyong palaging iniinsulto ni Anton bilang isang barat na opisina, ay nagsilbing salbabida niya. Hindi umiyak si Liza, hindi niya tinawagan ang kaibigan niya, hindi siya umuwi para magbasag ng gamit, kumuha siyang notepad, ballpen, at nagsimulang ilista kung ano ang makailangan niyang kumpirmahin. Una, ang sitwasyong pinansyal ng asawa niya. Dahil nagtatrabaho siya sa isang law firm na nag-ayos ng family at inheritance law. Alam ni Liza bilang asawa ang malegal na paraan para malaman ang mautang na maaring makaapekto sa kanilang conjugal properties. Ang katrabaho niya sa kabilang mesa, si Irene, ang nag-aasikaso, mega, ganitong kaso at may mega, tamang koneksyon. Humingi ng tulong si Liza rito nang hindi idinidetalya ang problema. Paglipas ng 3 araw, nakuha niya ang resulta. Nang buksan niya ang file sa screen ng computer niya sa trabaho, pakiramdam niya inanuyo ang lalamunan niya. 5 utang, 5 mula sa iba't ibang lending companies, kabuuan, halos 20 milyong piso. 2 sama ito ay pasduwe na, ang isa ay 4 na buwan na, ang isa ay 2. Sama hindi nabayarang utang ay tumatakbo na ang ma-penalty at interest. Lumalaki ang utang araw-araw na parang masa na may pampaalsa, ngunit hindi iyon ang pinakamalala. Isa sa mga inutang, na nakakahalagang 8 milyong piso, ay ginamit ang address nila bilang reference. Sa bahagi nga collateral, nakasulat, ari-ariang nabili sa loob ng kasal. Matatagpuan sa address, at iyon ay ang address nila. Ang 1-bedroom apartment na binili nila sa pamamagitan ng housing loan noong 3 taon ng kanilang kasal at itinuturing ni Liza na kaisa isang pinakamatibay na pundasyon sa buhay niya. Kumuha si Liza ng ma-screenshot ng bawat detalye, bawat linya, prinin ang ma-statement sa printer ng opisina. Isinilit sa isang plastic envelope at itinago sa pinakailalim na drawer ng kanyang mesa, sa ilalim ng tamba ng nga lumang file. Pagkatapos ay lumabas siya sa fire exit kung saan wala nang naninigarilyo, at tumayo roon ng 10 minuto nakatitik sa pader. Nanginginig ang makamay niya, pero ang isip niya ay gumagana ng may kalinawan na hindi niya pa naranasan kailanman. Bumalik siya sa kanyang mesa, inubos ang lumamig na kape, at nagsimulang mag-isip, hindi gamit ang emosyon, kundi sa mga katotohanan. Nagsinungaling si Anton tungkol sa trabaho niya. Nag-ipon si Anton ng katakot-takot na utang. Inilagay ni Anton sa panganib ang bahay nila. At sa parehong panahon, madalas bisitahin ni Anton ang lola niya para kumbinsihin itong ipamana sa kanya ang apartment sa Makati. Unti-unting nabubuo ang larawan labak sa kanyang loop, parang isang puzzle na ayaw mong buuin dahil alam mo kung anong larawan ang lalabas sa huli. Naging mas mapakmasit na si Liza. Hindi na niya iniwas ang tingin kapag may kausap sa telepono si Anton sa kabilang kwarto. Napansin niya kung paano nito binubura agad ang ma-message kapag lumalapit siya. Ang mga panggalan sa contact list nito ay kakaiba at hindi pamilyar. Boss, Mac, Negosyo, Arturo Kotse. Isang madaling araw, habang tulog si Anton, kinuha ni Liza ang cellphone nito mula sa bedside table. Alam niya ang password. 1,000 beses na itong tinipan ni Anton sa harap niya nang hindi tinatago. Binuksan niya ang conversation kay boss at nabasa. Matigas ulong matanda, ayaw pumirma. Kailangan nating gipitin pa. Ang sagot,
May kilala akong psychiatrist. Pag-usapan natin. Ibinalik ni Liza ang cellphone sa lugar nito. Humiga sa kama. Nakumot hanggang lik at nanatiling dilat hanggang mag-umaga. Nakikinig sa mahinahong pahingangang lalaking natutulog sa tabi niya na hindi na niya kilala. Kinabukasan, kinuhanan niya ang litrato ang usapan. Nasa banyo si Anton. Naiwan ang cellphone sa kusina. Idinagdag niya ang litrato sa folder niya sa trabaho. Patuloy na kumakapal ang folder. Hindi pa niya alam para saan. Sa kabilang dulong lungsod, sa apartment na may matataas na kisame at maingay na sahig na kahoy, nakaupo si Lola Flora sa masang nara, nagsusulat ng panibagong linya sa kanyang notebook. Pumunta na naman si Anton, nabanggit ang abogado. May dalang blankong form. Hindi ako pumirma. Tinago ko ang form sa aparador sa gitna ng matuwalya. At sa kabilang pahina, gamit ang kanyang malinis na sulat, nakasulat, tawagan si Carmen, pag-usapan ang voice recorder. Dalawang babae, apo at lola, parehong lumalaban sa kani-kanilang paraan sa isang tahimik na giyera laban sa iisang lalaki. At wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ganon din ang ginagawa ng isa't isa. Parang dalawang sundalong naghahanap ng bomba na naglalakat sa iisang field mula sa magkabilang direksyon. Hindi nakikita ang isa't isa sa hamog, pero dinedefuse ang isang magabomba. Nang mapakinggan niya, si Lola Flora sa ika-1,000 pagkakataon sa hapagkainan sa kusina, habang ang orasan sa dingding na hugis bahay ay dahan-dahang tumutunog, sinabi niya ng maikli, "Flora, oras na para mag-record. Hindi sa notebook, sa voice recorder. Ang notebook madaling pabulaanan. Sasabihin nilang isinulat mo lang kung ano ang gusto mo, pero ang boses ay boses. Hindi yan mapapagka. Keypad lang ang cellphone ko, Carmen. Anong recorder ang sinasabi mo? Dadalhin ko sa'yo ang luma kong smartphone. May app iyon. Pipindutin mo lang ang button at magre-record na. Tuturuan kita." Nang gabing iyon, dinala ni Aling Carmen ang cellphone. Tinuruan niya itong mag-record. Paano i-stop? Paano tingnan kung nasave ang file? Sinuot ni Lola Flora ang salamin niya. Pinindot gamit ang daliri. Nalito. Inulit-ulit. Pakalipas ang kalahating oras, kumpiyansa na niyang napipindot ang pulang button at nakikita ang mga segundong tumatakbo sa screen. At hindi niya mapapansin to. Ipatong mo ang cellphone sa maliit na mesa malapit sa pinto, takpan mo ang diaryo o magazine. Ang importante ay buksan mo na ito bago pa man siya pumasok, tumango si Lola Flora. Inubos nila ang tasaa at umuwi na si Aling Carmen. Nanatili pa si Lola Flora sa kusina hawak ang sirang smartphone ng iba. Iniisip na sa edad na 78, nag-aral siya ng pamamaraan ng pag-espiya para maprotektahan ang bahay niya mula sa sarili niyang manugang. Sa labas, hinihipan ng hangin ang matandang puno ng bas sa bakuran, at ang maanino nga sanga ay gumagapang sa kisame ng kusina na parang mabalisang kamay. Nang gabing iyon, nagtagal pa ng kaunti si Liza sa trabaho kaysa sa normal. Nasa mesa niya ang file ni Mrs. Castro, isang middle-aged na babae na dumating sa opisina 2 linggo na ang nakakaraan. Nanginginig ang nakamay at may dalang plastic bag sa halip na briefcase. Sa lubog ng plastic ay may mga dokumento, isang pekeng, special power of attorney, na ginamit ng manugang ni Mrs. Castro para subukang ilipat sa pangalan nito ang bahay ng kanyang biyenan habang naka-confine ito pagkatapos ng heart surgery. Halatang halata ang pekeng pirma, ngunit ang notary public, tulad ng napag-alaman kinalaunan, ay kakilalangang manugang at nakbulak-bulagan. Sinusuri ni Liza ang mapapeles. Pinakukumpara ang mapetsa, nililista ang makontradiksyon sa masalaysay, at habang lumalalim ang pag-aral niya sa kaso, pakiramdam niya ay sumisikip ang kanyang dibdib. Nakikita niya ang kwento ng ibang tao pero sa parehong pagkakataon ay nakikita rin niya ang sarili niya sa salamin. Napakabigat ng kabalintunaan, napakalinaw, kaya't gusto niyang tumayo mula sa mesa at lumabas para huminga. Ngunit hindi lumabas si Liza. Isinulat niya ang report. Sinara ang folder, pinatay ang computer, at nanatiling nakaupo ang 1 minuto sa katahimikan ng walang taong opisina. Alas 7:30 na sa orasan sa dingding. Ayaw niyang umuwi. Sa bahay nandun si Anton. O wala, na pareho na lang din naman lately. Kapag nasa bahay ito, nakatutok lang sa cellphone o nanonood ng TV na parang wala naman ang isip doon. Kapag wala ito, mag-isang naiwang nag-isip si Liza ng mabagay na ayaw niyang isipin. Bigla niyang ginustong bisitahin ang lola niya ng walang pasabi, uminom ng tsaa, umupo sa kusina, makinig sa pagtiktak ng orasan,
At makinig sa kwento ang lola niya, na nag-ampon na namandaeng kay pusa ang kapitbahay sa ikalimang palapag kahit nangako itong hindi na mag-alaga pa. Gusto niya ng pagmamahal na tunay, walang halong panlilinlang. Hindi siya tumawag bago pumunta. Madalas ay ginagawa niya ito dahil ayaw ni Lola Flora ng gabiglaang bisita. Sabi nito, ang mga bisita daw ay nanggangailangan ng paghahanda, kahit man lang magpakulo ng tubig at maglabas ng bisikwit. Pero nang gabing iyon, sumakay lang ng kotse si Liza, at nagmaneho. Sa daan, bumili siya sa isang 24-hour convenience store ngang isang kahon ng tsokolate. Paborito ngang lola niya ang tsokolate mula sa sikat na espesyal na ensaymada sa kanto. Umakyat siya sa ikatlong palapag at nag-doorbell. Mula sa loob ay narinig ang mabagal na mga yabak ng kanyang lola na may kasamang tunog nga sinalas na sumasayat sa kahoy na sahig. Umikot ang kandado. Bumukas ang pinto. Nasa hambangang pinto si Lola Flora. At sa unang segundo, naisip ni Liza na baka inaatake ito sa puso. Nawalan ng kulay ang mukha nito. Nanlalaki ang mga mata. Halatang nanginginig ang kamay nitong nakahawak sa doorknob, ngunit hindi iyon stroke o heart attack, takot iyon. Yung takot na kontrolado at nararamdaman lang ng taong may alam na lihim na walang ibang nakakaalam. Liza. Hinawakan ni Lola Flora ang apo sa manggas ang jacket at hinila ito papasok. Bilis, pumunta ka sa kusina, sa ilalim ng mesa, at manahimik ka. Kahit anong marinig mo, huwag kang iimik. Mahina ang boses nito, halos pabulong na, pero may kung ano rin na nagpasunod kay Liza nang walang pag-aalinlangan, nang walang tanong kung bakit o lola, anong nangyayari. Pumasok lang siya. Dumaan sa pasilyo papuntang kusina, ang parehong pasilyong tinatakbuhan niya, nang nakayapak noong bata pa siya. At sumiksik sa ilalim ng masang nara. Napakalaki at mabigat ng mesa, may makakapal at inukit na mapaa. Iniuwi ito ng lolo niya mula sa isang business trip at nandun na sa kusinang iyon simulat sapul. Amoy kahoy sa ilalim. At may amoy rin ng floor wax na kinukuskos ng lola niya sa sahig buwan-buwan. Niyakap ni Liza ang matuhot niya. Isinandal ang likod sa pader at niyakap ang sarili. Napakalakas ang tibok ang puso niya na parang naririnig sa buong bahay. Tumunog ang doorbell makalipas ang 1 minuto. Binuksan ang lola ang pinto. Narinig ni Liza ang pag-ikot ang kandado, ang paglangit-ngit ng pinto, at ang isang mabigat na taong pumasok sa pasilyo. Agad niyang nakilala ang ngayabak. Makikilala niya iyon sa libo-libo pa mang iba mabibigat, sigurado, may kasamang mahinang paglangit-ngit ng swelas ng sapatos sa lumang sahig. Eksaktong ganun maglakad si Anton. Dala-dala ang buong bigat niya. Walang pag-aalinlangan. Gaya ngang taong sanay mag-okupa ngang malaking espasyo. Magandang gabi, Lola Flora. May dala po akong prutas. Matatamis na mangga at ubas na masarap. Salamat, Anton. Tuloy ka sa sala. Magpapakulo lang ako ang tubig. Narinig ni Liza ang pagkaluskos ng plastic bag. Mga hakbang papuntang sala. Ang pag-ungol ngang inupuang sofa. Pagkatapos, dumaan ang lola sa kusina papunta sa banyo. Malamang para mahugas ang kamay o para ilagay ang prutas sa lalagyan. Nang dumaan ito sa pintuan ng kusina, bahagyang bumagal ang lakad nito ng 1 segundo at nagsalita ng napakahina na halos hindi marinig, tahimik lang. Isang salita, hindi humihinto, hindi lumilingon, parang bumuntong hininga lang habang naglalakad. Ngunit narinig at naintindihan ito ni Liza. Alam ngang lola niya ang ginagawa nito. Ang unang ilang minuto ng pag-usap ay normal lang, masyadong normal. Naisip ni Liza habang nakasiksik sa ilalim ng mesa. Nakamali kaya ako, o alang ba si Lola? Bumisita ba talaga si Anton ng normal? Tinatanong ni Anton ang kalusugan nito, ang blood pressure nito, kung pumunta ba ito sa doktor noong nakaraang linggo. Sumasagot ng kalmado si Lola Flora. Nakarating sa kusina ang paktamangang, tasa sa platito at ang amoy ngang, matapang natsaa, tulad ngang laging ginagawa ngang lola. Pagkatapos ay nag-iba ang tono, hindi agad-agad. Una, parang bumuelo si Anton, gaya ang eroplanong nasa runway. Nag-usap tungkol sa panahon. Pagkatapos tungkol sa bubong ng building na kailangan ng i-repair. Tapos sa pagtaas ng presyo ng kuryente at tubig. At sa wakas, ay binikas, na niya ang pangungusap na nagpabigat sa hangin sa buong apartment. Lola Flora, kailangan po nating mag-usap ng seryoso. Sa ilalim ng mesa, pinigilan ni Liza ang kanyang pahinga. Tinakpan ang bunganga niya ng kanyang palat at pinakinggang mabuti.
6 na buwan niyo na po akong pinapaikot-ikot sa mapapeles. Iba ang tunog ng boses ni Anton kumpara sa dati. Nawala ang laging mahinahong boses niya. Ang palakaibigang tono, ang maamong manugang na nagdadala ng prutas at nag-ayos ng gripo. Ang naiwan ay isang malamig at profesional na tono. Hindi ganito kinakausap ang isang lola, kundi isang kontraktor na na-delay sa pagbayad. Naipaliwanag ko na sayo ng maraming beses. Kailangan niyo lang pirmahan ang deed of donation. At matatapos na ang mga problema niyo. Ipaparenovate natin ito. Babayaran natin ang association dues. At wala na kayong problema. Wala na naman akong pinoproblema. Sagot ni Lola Flora. Matatak ang boses nito, kalmado. At nakita ni Liza, nakilala ang lola niya buong buhay niya, na pinahandaan nito, ang pag-usap na ito. Nasa tamang pag-isip pa ako. May pensyon ako at may sariling bahay. Iyang nga ang problema. Bahagyang nilakasan ni Anton ang boses. Tingin niyo ba habang buhay kayong magiging malakas? 78 na kayo. Malapit na kayong hindi makaakyat sa hagdan. At habang nangyayari yon, nakatengga ang apartment. Hindi nakatengga ang apartment. Dito ako nakatira. At dito tumira ang anak ko at lumaki ang apo ko. Ang apo ninyo, kung tutuusin, ay nakatira sa isang one-bedroom apartment at nagbabayad ng housing loan. At kayo nandito, sa isang napakalaking bahay, nakakapit sa maalaala. Kailangan nating maging praktikal, Lola Flora. Sandaling tumahimik. Narinig ni Liza na dahan-dahang ibinabang ng lola ang tasa nito sa mesa. Walang ginagawang ingay. Pagkatapos, sinabi ni Lola Flora, Anton, 3 taon na kitang pinapakinggan. Sabi mo gusto mong tumulong, na nag-aalala ka sa pamilya. At ngayon nakaupo ka sa sofa ko, pinapangaralan ako kung paano ako dapat mamuhay sa sarili kong bahay. Tama na. Hindi po tama na. Hininaan ni Anton ang boses. Habang nakasandal sa malamig na pader sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Liza na may tumayong balahibo sa likod niya. Hindi pa niya kailanman narinig ang tonong ito mula sa asawa niya. Mababa, matigas, at parang bakal. Prangkahan na tayo, Lola. Si Liza. Wala siyang alam sa mga ari-arian. Nagtatrabaho siya sa isang walang kwentang opisina na maliit magpasweldo. Wala siyang pananaw. Wala siyang utak para sa mga seryosong desisyon. 6 na taon kong binubuhay ang pamilyang to. 6 na taon akong nagpupunta dito para magdala ng groceries at mag-ayos ng gripo niyo. At anong sasabihin niyo sa akin? Salamat at paalam. Pumikit si Liza. Bumagsak sa kanya ang masalita ang asawa niya na parang mabato. Isa-isa, mabibigat at masakit. 6 na taon. 6 na taon. Natulog siya sa tabing lalaking iyon. Ipinagluto niya ito ng almusal. Nilabhan niya ang mapolo nito. Iniyakan niya ang problema nito sa trabaho. At ito pala, binibilang nito kung ilang beses itong nagdala ng pinamili, kung ilang beses itong naayos ang gripo. Parang isang investor na binibilang ang puhunan niya at nag-iintay ang tubo. Hindi ko kailangan ang pasasalamat ninyo. Pagpapatuloy ni Anton. Kailangan ko ang bahay. Pirmahan niyo ang deed of donation sa pangalan ko. Hindi kay Liza, kundi sa akin. Kasi kung sa kanya ipapangalan, susunod din naman siya sa lahat ng ididikta ko. Pero mas madali kung ako na agad ang may kontrol. Wala nang ibang idadaan pa. Paano kung hindi ako pumaya? Matatak pa rin ang boses ng lola. Kinagat ni Liza ang manggas ng kanyang jacket para hindi gumawa ng ingay. Eddie, dadaan ako sa ibang paraan. Mabagal ang pananalita ni Anton, at sa kabagalan nito ay may mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw. May kakilala akong psychiatrist. Magaling, lisensyado, at opisyal. Alam niyo ba kung paano to gumagana? Isang medical report na may demensya kayo, at idedeklara kayong hindi na kayang magdesisyon para sa sarili niyo. Pagkatapos, magtatalaga ang judge ng guardian, yung pinakamalapit na kamag-anak, yung apo niyo. Kaso busy siya, nagtatrabaho, walang oras. Kaya isang mapakmahal na manugang na 6 na taong nag-alaga sa lola niya, naghatid sa doktor, bumili NMNG kailangan perpektong kandidato. Hindi na magdadalawang isip ang judge. Ang katahimikan sa kwarto ay naging napakabigat na naririnig ni Liza ang tibok ng sarili niyang puso, mabilis at parang pinupukpok na basyong bariles. Naimagine niya ang eksena. Ang lola niya, idedeklara na wala sa katinuan. I-examine ng isang dikilalang doktor bilang formalidad at gagawan ng report.
ang lola niya nakabisado ang lahat ng ginastos noong nakaraang buwan. Na nakakabasa ng maliliit na letra kahit walang salamin. Na nag-ehersisyo sa umaga tuwing bukas ang bintana idedeklarang inutil. At si Liza, tanong ni Lola Flora, saan siya lulugar sa lahat ng to? Tumawa ng bahagya si Anton. Narinig iyon ni Liza. Isang mabilis na pahigop ng hangin sa ilong, halos pigil na halahak. At narealize niyang iyon ang tunok na hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Hindi ang mga salita, hindi ang pagbabanta, kundi yung pilit na tawa na nagdadala ng lahat ng pandidiri na kayang gawin ng isang taong hindi naman talaga nagmahal kailanman, si Liza. Pinakasalan ko siya kasi siya lang ang tagapagmanang ng isang apartment sa Makati. Sa tingin niyo ba kailangan ko ng babaeng nagtatrabaho sa opisina na sumasweldo lang ng barya? Kailangan ko ang apartment na to sa simula pa lang, at makukuha ko to sa ayaw at sa gusto niyo. Sa ilalim ng mesa, kinagat ni Liza ang sariling kamao. Hindi ang palat, hindi ang daliri, kundi ang buong kamao niya. Pinipilit ipasok ang ngabutong daliri, sa pagitan ng kanyang mangipin. Totoo ang sakit, at nakatulong iyon para hindi siya mapasiga. Tulo ng tulo ang ngaluha sa kanyang muha, pero wala siyang ginawang ingay, kahit konti. Tumahimik ng matagal si Lola Flora, isang mabigat na katahimikan na naglalaman ng lahat. 40 taon ng pagiging accountant, ang nakasanayang pananahimik kahit gustong-gusto ng sumiga. At ang kaalaman na ang susunod na sasabihin, ay dapat sabihin sa tamang paraan. Alam mo ba, Anton, sabi niya sa wakas, sa loop ngang 40 taon kong pagbibilang ngang perang ibang tao sa pabrika, isang bagay lang ang natutunan ko. Kapag nagsimulang magbanta ang isang tao, ibig sabihin wala na siyang ibang alas. Wala ng pera, wala ng konsensya, walang plan B. Hindi ka pumunta rito na may bentahe. Pumunta ka rito dahil wala ka ng ibang mapupuntahan. Nagsimulang magsalita si Anton, mas mataas ang boses at mas galit, ngunit nang maoras na iyon, may narinig na ingay sa kusina. Dahil sa pamamanhit, sinubukan ni Liza na ibahin ang pwesto niya at nasagingang kanyang paa ang isang maliit na upuan. Gumalaw ang makahoy na paa nito sa tiles, maikli pero malinaw na tunok. Ano yon? Natigilan si Anton. Yung pusa lang siguro. Kalmadong sagot ni Lola Flora. Yung pusa ngang kapitbahay na kakapasok minsan sa bintana. 3 taon nang walang pusa ang lola niya. Ang huli niyang alaga, isang pusa na nagngangalang Mingming, ay namatay sa katandaan at sinabi ni Lola Flora noon na hindi na siya mag-alaga pa dahil mas mahirap ilibing ang hayop kaysa tao. Ngunit hindi iyon alam ni Anton, o baka nakalimutan niya, o baka wala lang siyang pakialam. Ngunit naintindihan iyon ni Liza, wala nang silbi ang pagtatago, tama na ang narinig niya, higit pa sa sapat. Narinig niya ang katotohanan, ang parehong katotohanan na unti-unti na niyang pinaghihinalaan dahil sa mga resibo at bank statement, ngunit hanggang kanina ay pwede pang isantabi, ipaliwanag, at palampasin. Ngayon, wala nang dapat ipaliwanag. Ang masalitang kanyang asawa, ay lumulutang sa hangin na parang amoy ng usok pagkatapos ng sunog. Hindi sila madaling mawala. Gumapang siya palabas sa ilalim ng mesa. Manhit na ang matuhot niya. Masakit ang likod niya. Kumikinang ang mga luha sa kanyang muha. Pinunasan niya ang kanyang muha gamit ang manggas. Dumaan sa pasilyo at tumayo sa mismong pintuan ng sala. Nakaupo si Anton sa upuan ni Lola. Ang upuang dati ay inuupuan ng kanyang lolo Pedro habang nagbabasa ng diaryo. Nakaupo siyang nakadekwatro na parang boss at siya ang may-ari ng bahay. Nang makita niya ang kanyang asawa sa hambang ng pinto, naglaho ang ekspresyong iyon sa isang iglap. Nakita ni Liza na nag-iba ang mukha nito. Una gulat, tapos takot, tapos pilit na ngiti. Mahal, anong ginagawa mo rito? Bumisita lang ako kay Lola. Nag-usap lang kami. Narinig ko ang lahat, sabi ni Liza. Siya mismo ay nagulat sa sarili niyang boses. Hindi ito ng jingjinig, matatag at tuyo na parang papel. Tungkol sa psychiatrist, sa deed of donation, kung bakit mo ako pinakasalan. Tumayo si Anton mula sa sofa. Mabilis ang paggalaw niya. Tumayo siya na parang nasuntok at humakbang palapit sa kanya. Nakabukas ang mapalat, isang kilos na dapat sana ay nanganghulugang gusto niyang makipag-ayos, ngunit halatang napakapaka. Makinig ka, na mali ka lang ang intindi. Galit lang ako. May problema ako sa trabaho. Nasabi ko ang nga bagay na hindi ko naman sinasadya. Alam mo naman, minsan nadudulas tayo. Wala kang trabaho, putol ni Liza.
Hindi pa rin nanginginig ang boses nito at nakakapit siya sa boses na iyon na parang hawakan sa basang hagdan. 1 taon at kalahati nang naksara ang kumpanya mo. May 5 kang utang sa mga lending company, 2 na. Umabot sa 20 milyong piso ang utang mo at ginamit mong collateral ang bahay natin nang wala man lang pasabi sa akin. Namutla si Anton. Hindi lang ng kaunti. Naging kasing puti siya ngang pader sa likuran niya. Bahagyang bumuka ang bibig niya, nahulog ang nga braso niya sa gilid, at natahimik na mga 10 segundo. Sa katahimikang iyon ay dinig na dinig ang patak ng gripo sa kusina, yung mismong inayos niya noong isang araw. Paano mo nalaman? Nagawa niyang itanong. Nagtatrabaho ako sa law firm, Anton, sa Family at Inheritance Law. Araw-araw may nakikita akong taong kagaya mo. Araw-araw may dumadating na mga babae na niloko rin ng maasawa nila ng ganyan. Hindi ko lang inakala na isa sa mayon ay nasa loop ng pamamahay ko. Tahimik na tumayo si Lola Flora mula sa sofa. Pumunta sa may pintuan. Kinuha ang cellphone mula sa mesa. Pinatay ang recording at iniharap ang screen kay Anton. Sa screen ay kumikinang ang nga numero. 43 minutes and 12 seconds. Binuksan ko to nung nagdoorbell ka. Kalmadong sabi ngang lola niya. Nandito ang lahat ng sinabi mo. Nawalan ng kontrol si Anton. Humakbang siya papalapit sa lola at sa kilos na iyon. May nagpatindik ng balahibo ni Liza. Hindi pa iyon aktong pananakit, ngunit konti na lang ay mananakit na. Ibigay mo sa akin ang cellphone na yan. At doon na sa pinto na hindi na nailok ni Lola Flora nang pumasok si Anton lumitaw si Aling Charman. Maliit, payat, nakasuot ng duster at sinalas, pero tuwit na tuwit ang likot. At may tingin na makakapagpanginig sa tuhod ng sinuman mula pa noong panahon na nag-imbestiga siya sa presinto. Bata, sabi niya sa mababang boses at ang kanyang boses ay parang bumabasa ng sentensya sa korte. Narinig ko ang lahat mula sa kabilang pader. Ang mapader dito, gaya ngang napansin mo, ay makakapal, pero dinig na dinig ang boses. At may nakasanayan ako, kapag may naririnig akong nagbabanta sa matanda, tumatawag ako sa mga pulis. Nandito na sila sa loop ngang 15 minuto. Mas mabuting umalis ka na ngayon. Nanatiling nakatayo si Anton sa gitnang sala, nakatingin sa 3 babae. Sa kanyang asawa na nasa may pintuan, may mapupulang mata at tuwid ang likod. Sa lola na may hawak na cellphone, kung saan nakarecord ang lahat ng kanyang pagbabanta. At sa kapitbahay na nasa may pinto, hawak ang autoridad ng isang dating investigador at ang bantang paparating ang pulisya sa loop ng 15 minuto. Naintindihan niya, pero hindi agad-agad. Sa loop ng 5 segundo, tumingin pa rin siya sa mga mata ng bawat isa, parang na-corner na hayop na naghahanap ng lulusutan. Pagkatapos, nag-iba ang mukha niya na may halong galit. Hinablot niya ang kanyang jacket, binuksan ang pinto, at umalis. Ipinaksarhan niya ang pinto, nang sobrang lakas kaya, may nalaglag na alikabok mula sa kisame, maliliit na puting alikabok na bumaksak sa diaryo na nakatakip sa cellphone, at sa lumang sahig na kahoy, na nagtatago sa mayabak na, 4 na henerasyon na pamilyang iyon. Ang mayabak sa hagdan, mabibigat at mabilis, ay nawala makalipas ang kalahating minuto. Sumara ng malakas ang main gate, nilok ni Aling Carmen ang pinto ngang 2 beses, pumasok sa sala at umupo sa isang upuan. Napaupo ulit si Lola Flora sa sofa at inilagay ang cellphone sa kanyang kandungan. Nanginginig ang makamay niya sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Nanatiling nakatayo si Liza sa hambangang pinto ngang ilang segundo. Pagkatapos, nagpunta siya sa kusina, ipinatong ang makamay sa mesang nara at umiyak. Walang ingay, hindi sumisiga, isang tahimik at malalim na pagiyak gamit ang buong katawan. Nanginginig ang mga balikat niya, umagos ang mga luha at hindi na niya sinubukan pang punasan ang mga ito. Hindi siya umiyak sa lungkot o kahihiyan. Umiyak siya dahil sa ginhawa. Isang napakalaking ginhawang halos hindi makasya sa kanyang dibdib. Parang sa loop ngang 6 na taon. May pinasan siyang mabigat. Hindi alam kung gaano iyon kabigat. At ngayon, naibaba na niya iyon at nakitang puwede palang huminga nang wala ang pasaning iyon. Huminga lang ng malalim, malaya. Pumunta si Lola Flora sa kusina. Umupo sa tabi niya. At ipinatong ang kamay sa balikat niya. Walang sinabi ito, basta nanatili lang roon, at ang kamay nito ay mainit at mabigat, at amoy saa, at bahagyang amoy sabong lavender na 20 taon na nitong
binibili sa isang tindahan sa palengke. Dumidilim na sa labas at ang dilaw na ilaw ngumbilya sa kusina ay tumatama sa mesa, sa mga pader, sa kanilang nga kamay. Isang mainit at makapamilyang ilaw na laging nandiyan at parang magtatagal pa. Kinabukasan, isinampa ni Liza ang kasong annulment. Nagpunta siya sa korte ng maaga bago pumasok sa trabaho, suot ang parehong jacket na sinuot niya noong magtago siya sa ilalim ng mesa ang kanyang lola. May marka ng floor wax sa siko niya. Napansin lang niya iyon noong nakapila siya sa bintana ng clerk of court. Pinunasan niya ito ang daliri niya. Hindi matanggal kaya hinayaan niya na lang. Nalaman ni Anton ang kaso. Tumawag siya ng gabing iyon. Sinagot ni Liza ang unang tawag. Mabilis magsalita ito. Putol-putol. Pabago-bago ang boses. Minsan nakmamakaawa at minsan nakakaawa. Liza, teka. Wag mong gawin to. Nasabi ko lang yon kasi nai-stress ako. May mga utang ako. Punong-puno na ako. Pero mahal kita. Alam mo yan. Pag-usapan natin to ng maayos. Wala nang husgado. Pinakasalan mo ako para sa apartment ni Lola, Anton. Ikaw mismo nagsabi gamit ang boses mo. Gamit ang sarili mong mga salita. Ano pang pag-usapan natin? Hindi ko sinasadya yon. Galit lang ako. Ako binaba ni Liza ang telepono. Tumunok ulit ang telepono pagkalipas ang 30 segundo. At isa pa. Sa pagtatapos ng gabi, may 14 na siyang missed calls. Kinabukasan ay 11. Pagkatapos ay dumating ang mahahabang mensahe noong madaling araw. Minsan nakmamakaawa si Anton, minsan naninisi, minsan nagsisisi. Isinusulat nito na itinayo nito ang pamilya sa loob nga 6 na taon. Na nag-invest siya habang siya ay nanatili sa walang kwentang trabaho. Na deserve man lang niya ang isang maayos na pag-usap. Sa isang mensahe sabi nito, wala kang mararating kapag wala ako. Sa sumunod, patawad, hindi ko sinasadya, at muli, utang mo sakin ang lahat. Binabasa ito ni Liza, hindi sumasagot, at inisave ang bawat mensahe, screenshot, petsa, oras. Patuloy na kumakapal ang folder sa trabaho. Makalipas ang 1 linggo, nang malinaw nang hindi gumagana ang pagmamakaawa, nag-iba ngang taktika si Anton. Nagbago ang tono nga text niya. Malamig, diretso, may bahit ng pagbabanta. Sinabi nito na hihingi siya nga hati sa apartment dahil sa mga ininvest niya sa kasal nila. Dinagdag pa nito na kapag hindi nakipag-areglo si Liza, isusumbong siya sa trabaho niya na gumamit daw ng impormasyon para sa personal na interes. Makalipas ang 2 araw, nagbanta siyang magrereklamo sa Integrated Bar of the Philippines. Binasa ni Liza ang mensahe habang nananghalian. Nakaupo sa kafeterya sa kabilang kalye nga opisina. Inubos niya ang kape. Nagpunas ang kamay gamit ang tissue at tinawagan si Irene, ang katrabahong tumulong sa kanya sa pag-imbestiga sa sitwasyong pinansyal ni Anton. Irene, pwede mo bang inotaryo yung conversation natin sa cellphone? Oo naman. Dalhin mo dito yung phone mo bukas ang umaga. Ako na ang bahala. Pagkalipas ang 3 araw, naipanotaryo na ang buong conversation at isinama bilang ebidensya sa kaso. Pagbabanta, pagmamakaawa, pag-aakusa, lahat iyon ay naging ebidensya. At doon na nagsimulang tumawag ang mahindi kilalang numero. Ang una ay tumawag ang Biyernes. Lalaki, paos ang boses. Liza, asawa ni Anton. May utang sakin asawa mo na 2,500 milyong piso. Nangako siyang magbabayad pakabenta ang bahay. Kailan kami makakazinjil? Kalmadong sumagot si Liza. Hindi ako kumaker sa mga inutang ganazawa ko. Nasa proseso po kami ng annulment. Lahat ng reklamo, idiretso niyo sa kanya ng personal o idaan niyo sa korte. Ang pangalawang tawag ay kinabukasan. Ang pangatlo, pagkalipas ng 2 araw, ang mga pinakakautangan ni Anton, na pinangakuan niyang babayaran kapag naibenta na ang apartment, ay natuklasang walang apartment at nagsimulang mahanap ng masingil. Sa bawat isa ay sinasabi ni Liza ang parehong linya na may kalmadong boses, walang emosyon, tulad ng sa trabaho. May ilan na nakmura, may isang nakbanta, pero karamihan. Pagkarinig sa salitang korte, nananahimik at binababa ang telepono. Ang hearing para sa annulment ay itinakda makalipas ang 4 na buwan. Dumating si Anton kasama ang abogado nito, isang batang lalaki na nakasuot ng napakasikip na suwet na binabasa ang mapapeles na parang ngayon lang nakita ang ito.
Muhang kawawa si Anton. Pumayat siya. Malalim ang maibex, gusot ang polo. Hindi siya makatingin kay Liza. Sa mesa lang siya nakatiti. Sinubukan ng abogado ni Anton na ipa-dismiss ang audio recording na kinuha raw ng walang paalam. Na nilabag ang privacy, kaya hindi raw iyon pwede gamiting ebidensya. Ang abogado ni Liza, si Ati Mendoza, isang partner sa law firm, babaeng nasa edad 50 na may maikling buhok at boses na nagpapaupo ng diretso maging sa mag-judge, ay tumayo at nakpaliwanag. Ang recording ay ginawa ni Lola Flora sa loop ng sarili niyang bahay gamit ang sarili niyang gadget. Sa pagkakataong siya mismo ay direktang nakakatanggap ng pagbabanta. Dinudokumento niya ang pagbabanta laban sa kanya. Hindi ito isinagawang wiretapping kundi isang pagdepensa sa sarili ng isang matanda na binabantaan ng pagiging legally incapacitated. Nakita ng judge ang punto, in-examine ang recording, binasa ang transcript, at tinanggap ito. Libre ang serbisyo ni Ati Mendoza sa kasong ito. Sinabi na niya ito kay Liza sa simula pa lang, 30 taon na ako sa family law. Isa sa bawat dalawang kaso may isang lalaki na pumasok sa pamilya dahil sa lupa at bahay. Pero hindi lahat ng kaso ay mayroong lola na may voice recorder. Gagawin ko ito dahil sa prinsipyo. Nagrant ang annulment. Naiwan kay Liza ang bahay. At ang mga utang ay solong responsibilidad ni Anton dahil itinago niya ang mga ito. At ginamit ang ari-arian bilang kolateral ng hindi alam ng kanyang asawa. Nag-appeal si Anton at natalo. Ang mahistrado ng Court of Appeals, isang babaeng may pagot na mamata, binasa ang kaso at sinabi ng maikli, walang batayan para baguhin ang hato. Samantala, nahahanap na si Anton nga pinagkakautangan niya. Walang asawa, walang akses sa bahay ng iba, walang trabaho, at walang kinabukasan na iwan mag-isa si Anton sa mga utang niya. Kinakasuhan na siya ngang makakilala niyang may pautang sa kanya. Hinatak na ang kotse niya. Ilang buwan matapos ang annulment, umuwi si Anton sa probinsya ngang nanay niya. Nalaman na lang ni Liza nang hindi sinasadya. Si Carla, ang kaibigan niya kung saan nagsimula ang lahat, ay nagpadala sa kanyang message. Nabalitaan ko umuwi na si Anton sa probinsya. Sabi, ngayon lang daw nalaman ng nanay niya ang lahat ng mga kalokohan niya. Binasa ni Liza ang text, sinara ang cellphone, at hindi na muling inisip ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ng annulment, naging kakaiba ang maunang linggo. Uwi si Liza sa isang one-bedroom apartment na muntik na niyang mawala at hindi niya makilala ang sarili niyang katahimikan. Dati, ang katahimikan sa loob ng bahay ay mabigat, parang nakabanat na lubid. Hinihintay niya ang tunog ng susi sa pinto, ang mayabag, at ang boses ni Anton. Ngayon, ang katahimikan ay iba maaliwalas, malawak, makakahinga ka ng maluwag doon. Nagsimula niyang mapansin ang mga bagay na hindi niya pinansin sa loob ng 6 na taon, na gusto niyang uminom ng kape sa umaga malapit sa bintana at hindi sa mesa tulad ng gusto ni Anton, na gusto ni Jang, magbasa bago, matulog at hindi manood MA palabas, na gusto nito, na hindi niya kailangang magpaalam para lang bisitahin ang kaibigan niya tuwing Sabado. Maliliit na detalye lang iyon. Pero bumubuo ito sa isang buhay na sa loob ng 6 na taon ay ipinamuhay niya hindi base sa gusto niya, kundi kung ano ang maginhawa para sa ibang tao. Ang unang seryosong hakbang niya ay ang apartment ng lola niya. Pumunta si Liza kay Lola Flora dala ang laptop at folder ng may ang dokumento. Umupo siya sa masang nara at sinabing, Lola, ayusin na natin ito para wala nang makakalapit sayo ulit. 2 araw silang nagtrabaho. Gumawa silang huling habilin na pinanotaryo. Ang apartment ay mapupunta kay Liza, pero may usufruk si Lola Flora habang buhay siya. Ipinarehistro nila ito sa Registry of Deeds, at in-update nila ang lahat ng dokumento. Ngayon, kapag may sumubok magrehistro ng kahit anong dokumento sa bahay na iyon, malalaman kaagad ni Liza. Makakatanggap agad siya ng email at text message. Bumisita si Aling Carmen habang nag-ayos sila ng papeles. Tiningnan ang nakakalat na papeles sa mesa. At si Liza na may lapis sa likod ng tenga, at bukas ang laptop sa website ng registry, at sinabi, ayan, ganyan dapat. At habang umiinom ng tsaa, may sinabi siyang tumatak sa isip ni Liza at hindi na maalis. Abogada ka, iha. Ikaw na mismo ang dumaan dito. Ilang mga babae kayang tulad mo ang naliligaw ngayon at hindi alam ang gagawin. Ilang mga lola ang nasalop ng sarili nilang bahay, natatakot sa sarili nilang mga kamag-anak. Napaisip si Liza sa opisina.
Sa walang kwentang opisina tulad ng tawag ni Anton, na araw-araw niyang nakikita. Ang kaso ni Mrs. Castro na may pekeng kapangyarihan sa dokumento. Ang kaso ni Aling Zenaida, kung saan inilipat ng anak ang titulo ng bahay habang nasa ospital ang matanda. Ang kaso ni Aling Petra, na pinalayas ngang manugang niya, sa sarili nitong bahay gamit ang pekeng dokumento at court order. Daan-daan, libu-libong istorya, na magkakapareho, na parang magpatak ng ulan, at bawat isa, ay may taong nagtiwala sa kamag-anak at niloko. Isang taon matapos ang hiwalayan, nag-resign si Liza sa law firm at nagtayo ng sarili niyang legal consultancy office. Nakahanap siya ng lugar sa ground floor ng isang building, 2 kwarto, isang maliit na reception area, at opisina niya. Siya mismo ang nagrenovate. Pininturahan niya ang nga dingding ng kalmadong kulay, nakabit ng kurtina, bumiling ng 2 mesa, printer, at isang takure para sa kape at saa. Sa pinto, naglagay siya ng signage. Legal Consultancy, Family and Inheritance Law, pagtatanggol sa karapatan ng mga matatanda. Agad na dumating ang mga kliyente. Mas mabilis kumalat ang balita sa mga matatanda kaysa sa anumang patalastas. Kinukuwento NG isa sa kapitbahay, na kapitbahay sa kaibigan, na kaibigan sa manugang, na manugang sa katrabaho. Makalipas ang 3 buwan, kumakausap na si Liza ng 4 o 5 tao kada araw. Minsan dumadalaw si Lola Flora sa opisina niya. Umupo sa malambot na sofa sa reception na sinadyang bilhin ni Liza para komportable ang nga matatandang naghihintay. Uminom ng tasaa sa isang tasang may nakasulat na para sa pinakamagaling na abogada na ibinigay ni Carla sa opening. Nagbabasa ito ang magazine at pinapanut ang apo na nagtatrabaho. Nakikipag-usap sa mga kliyente. Ipinapaliwanag ang makailangang dokumento, tumatawag sa korte at nagtatype ang pleadings. Hindi ito kailanman binikas ng malakas ni Lola Flora, ngunit nakikita ni Liza sa mata nito, ang isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng 6 na taon na kasama niya si Anton. Pagmamalaki. Tahimik, malalim, totoo. Isang gabi, bago isara ang opisina at patayin ang mailaw, nasa may pinto si Liza at dinadial ang numero ng kanyang lola. Lola. Naalala niyo po nung nagtago ako sa ilalim ng mesa niyo. Tumawa si Lola Flora, yung tawa na nagagawa lang taong nakalampas na sa isang matinding pagsubok. Siyempre naalala ko, anak. Sobra kang nanginig kaya gumalaw ang mesa. Natakot akong marinig ka ni Anton at masira ang lahat. Paano niyo po naisipang itago ako? Saan nanggaling yung ideyang yon? Biglaan na lang. Kasi alam kong dadating siya. Tumawag siya sa akin 1 oras bago yon. Dadaan daw siya mamayang gabi. Nakao na yung recorder. Nasabihan ko na si Carmen, naka-ready na ako. Tapos bigla kang dumating sa pinto. 2 lang ang pwede kong gawin. Pauwiin kita at sa huli ay hindi ka rin maniniwala sa akin at sasabihin mo na naman na oa ang lola mo, na hindi kayang sabihin ni Anton yun. O hayaan kitang marinig ang lahat ng ikaw mismo. At pinili mo ang pangalawa. Pinili ko ang katotohanan, anak. Minsan masakit. Pero nakakagamot pagkatapos. Natahimik si Liza. Sa labas ang opisina ay may ilaw ng poste na tumatama sa karatula sa pintuan niya. Doon sa may nakasulat na pagtatanggol sa mga karapatan ng matatanda. Dumaan ang isang babaeng naglalakat ng aso. Sa isang dako, may sumarang pinto. Mula sa bukas na bintana sa 2 palapag ay may narinig na musika. Malumang kanta na laging pinapakinggan ng lola niya sa radyo tuwing Linggo ng umaga. Salamat, Lola. Sabi ni Liza. Para saan? Para sa mesa. Dahil malaki siya. Kung maliit yon, baka hindi ako kasya. Tumawa si Lola Flora. At tumawa rin si Liza. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nang magaan at malaya, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ibinaba niya ang telepono, nilok ang pinto, at naglakad papunta sa kanyang kotse. Madilim at malamig na, at napakasarap ng simoy ng hangin. Amoy basang dahon, malamig na aspalto. At isang bagay na wala siyang maisip na pangalan. Siguro amoy kalayaan ito, o amoy ngang, isang pangkaraniwang gabi. Isang normal na gabi sa siyudad kung saan sa wakas ay wala ka ng tatakbuhan at wala ng pagtataguan.